Naisip ni Teacher Lee na talagang napakagaling raw ni Fang Ping sa pagtawad ng presyo. Sa pagbenta nga raw nito sa mga luma nitong kagamitan sa halagang 90 academic points at sa paggamit ng 4.5 million cash ay napunan nga raw nito ang nagastos sa binili nitong sandata. Naisip din ni Teacher Lee na mahirap daw talaga sa isang martial arts student na makakuha ng mga resources na magagamit sa kanilang cultivation, kaya naiintindihan niya nga raw kung bakit napakakuripot ng ating bida sa paggamit ng kanyang academic points. Gumastos pa nga raw ito ng ilang cash kaya malamang nga raw ay kakaunti na lang ang natitira nitong academic points. Pero nagulat si Teacher Lee noong marinig niya na gumamit si Fang Ping ng 150 academic points para bumili ng 50 piraso ng ordinary pills. Hindi nga raw pala ito mahirap o kuripot, tinitipid lang daw pala nito ang mga hawak nitong academic points para maipang-trade ng mga pills na maibibenta niya sa ibang mga tao. Sa loob ng Practical Combat Training Room ay may tumawag sa pangalan ni Fang Ping. Sinabi ni Fu Changding na maikling panahon pa lang daw ang lumilipas pero nakapagpalit na naman daw ng bagong sandata ang ating bida. Ngayon nga raw ay gawa naman sa D-grade alloy ang bago nitong sandata. Sumagot si Fang Ping na ngayong araw nga raw sila pipili ng bagong class representative. Kung hindi nga raw siya maghahanda ay para na niya ring minaliit ang mga kasabayan niyang martial artist. Sinabihan ni Yang Xiaoman ang ating bida nang wag daw nitong iisipin na ito lang ang tanging lumalakas sa kanila. Sumang-ayon si Zhao Lei sa sinabi ni Yang Xiaoman, matapos nga raw ang ilang linggong pagsasanay ay mas lalo pa siyang naging malakas. Sa pagkakataong ito nga raw ay siya na ang magiging bago nilang class representative. Naglaban na naman ang dalawa pero halos ganoon na naman ang nangyari, napakadali lang na tinalo ni Fang Ping ang nakipaglaban sa kanyang si Zhao Lei. Sinabihan ni Fang Ping si Zhao Lei nang hindi niya man lang daw nagamit ang kanyang bagong sandata. Tinanong niya kung ano na raw ang nangyari sa lakas na pinagmamalaki nito. Binanggit din ng ating bida na nasabihan na nga raw niya noon si Zhao Lei na wag itong iiyak pagkatapos nilang maglaban. Tinanong ni Fang Ping si Yang Xiaoman kung makikipaglaban rin daw ba ito sa kanya. Nangatwiran si Yang Xiaoman na wala naman daw siyang sinasabi na gusto niyang maging class representative. Pinatawag sina Fang Ping at Zhao Zumei ng kanilang teaching advisor. Sinabi ni Lu Fengro na halos isang buwan na lang daw ang natitira bago magsimula ang freshman championship pero hindi pa rin daw ang mga ito ganoong kalakas. Sinabihan ni Lu Fengro si Zhao Zumei na bago raw ito mag-cultivate ay kumonsumo raw muna ito ng rank 2 vitality pills para mas mapabilis ang ginagawa nitong bone forging. Sa pagkonsumo nga raw ng isang rank 2 vitality pill sa loob ng kada 2 araw ay posible na makarating ito sa peak rank 1 martial artist bago magsimula ang freshman championship. Naisip ni Fang Ping na ang presyo nga raw sa merkado ng isang rank 2 vitality pill ay 700,000 yuan at 20 academic points naman daw ito kapag bibilhin sa resource trading counter ng kanilang universidad. Bale aabot nga raw pala sa 300 academic points ang magagamit ni Zhao Zumei sa loob ng isang buwan. Mas malaki pa nga raw ito kung ikukumpara sa nagastos niya sa pagbili ng kanyang bagong sandata. Nagsalita si Zhao Zumei at sinabi na sisiguraduhin niya nga raw na matatapos niya ang bone forging ng kanyang lower limb at magagawa niyang makarating sa peak rank 1 bago magsimula ang freshman championship. Sinabihan ni Lu Fengro si Zhao Zumei na kumuha na lang daw ito ng mga pills na gagamitin nito. Simula nga raw ngayon ay kailangan na nitong magpunta sa kanyang dormitoryo para magabayan niya rin ito sa gagawin nitong cultivation. Sinabi ni Fang Ping na napakaswerte naman daw ni Zhao Zumei dahil libre itong makakagamit ng mga rank 2 vitality pills. Tinanong ng ating bida ang kanyang teaching advisor kung paano naman daw siya. Sinabi ni Lu Fengro na nabanggit nga raw ni Fang Ping na gusto nitong mag-aral ng mga high-level combat techniques. Ipinagmalaki ni Fang Ping na isa na raw siya ngayong peak rank 1 martial artist at tapos na rin daw siya sa forging ng kanyang mga lower limb bones. Nasa 300 cal na rin daw ang kanyang vitality, mayroon na rin daw siyang matatag na tindig at na-master na raw niya ang paggamit ng puncture kick. Sinabihan ni Lu Fengro ang ating bida nang tumigil na raw ito sa pagyayabang at tingnan na nga lang daw nito ang mga impormasyon ng mga inihanda niyang combat techniques. May mga middle stage stepping techniques at middle stage blade techniques nga raw doon na maaari nitong magamit. Tingnan na nga lang daw nito ang laman ng lahat ng kahon para makapili ito ng mga magugustuhan nitong techniques.
Pinaliwanag ni Lu Fengro na ang puncture kick daw na natutunan ng ating bida ay kabilang sa mga lower stages ng combat techniques kaya hindi na raw nito kailangang tumingin sa mga ganoong klase ng libro. Mas mabuti nga raw na mga middle stage combat techniques na ang aralin nito kung gusto talaga nitong magkaroon ng malakas na pang-atake. Sinabi ni Lu Fengro na kapag may hindi raw naiintindihan si Fang Ping ay saka na lang daw siya nito tanungin kapag nagising na siya. Binasa ng ating bida ang libro na may pamagat na Maniac Explosion, nagtataka siya kung sino raw ang nakaisip ng pangalang ito dahil masyadong araw itong pambata. Pinaliwanag ni Lu Fengro na ang Maniac Explosion daw ay ang teknik na nilikha ni Governor General Zhang ng Nanjiang Province nung isa pa itong rank 6 martial artist. Tinawagan niya nga raw ito at pumayag naman daw ito na ipasa kay Fang Ping ang naimbento niyang teknik. Binanggit ni Lu Fengro na kahit nga raw isa na itong ngayong Governor General, ay dati nga raw itong nagkagusto sa kanya noong kabataan nila. Noon nga raw ay kilala siya ng iba sa pagbasted niya sa napakaraming manliligaw. Sumang-ayon na din lang ang ating bida sa sinabi ng kanyang teaching advisor dahil alam niya na walang magandang mangyayari kapag kinontra niya ito. Naisip ni Fang Ping na ayon daw sa kanyang nabasa, ang magic explosion nga raw ay isang teknik na kung saan ay tuloy-tuloy kang gagamit ng vitality. Ang teknik nga raw na ito ay may 7 galaw, at maaari niya nga raw itong maipang-atake ng tuloy-tuloy kapag naging bihasa na siya sa paggamit nito. Kapag matagumpay nga raw niyang nagamit ang bawat isang slash ay paniguradong mas malakas pa ang pag-atake na sunod niyang papakawalan. Kahit gaano nga raw karami ang natitirang vitality ng isang tao ay mauubos din ito kapag pinakawalan na nito ang panghuling slash, at nakadepende na nga lang daw sa kakayahan ng gagamit nito kung mabubuhay ba ito o mamamatay. Agad na ginaya ng ating bida ang bawat postura na nakalagay sa binabasa niyang libro. Napakaastig nga raw pala ng teknik na ito, sa palagay niya nga raw ay madali niya lang itong matututunan basta makontrol niya lang ang kanyang vitality. Naisip ni Fang Ping na dahil nga raw mayroon siyang unlimited vitality, ibig sabihin nga raw noon ay magagawa niyang makaatake ng paulit-ulit. Kapag natutunan na niya nga raw ito ay mukhang wala nang makakatalo sa kanya sa gaganaping freshman championship. Hindi na nga raw siya makapaghintay na pumasok sa loob ng arena para masubukan ang kanyang bagong sandata at ang kanyang magiging bagong blade technique. Binuksan ng ating bida ang ibang mga kahon para maghanap ng magagamit niyang stepping technique. Sa paghahanap nito ay nakita niya ang stepping technique na tinatawag na cloud step. Kapag ginamit niya nga raw ang lakas ng kanyang vitality ay madaragdagan ng malaki ang kanyang bilis. Ang kagandahan nga raw sa skill na ito ay maaari niya ring magamit ang elevated stance. Kapag hindi nga raw niyang kayang manalo ay maaari siyang tumakbo kahit na anong oras. Bagay na bagay nga raw ang teknik na ito sa kanyang personalidad. Kaso nga lang ay napaisip si Fang Ping kung paano nga raw siya magsasanay ng elevated stance. Hindi malaman ng ating bida kung paano siya magsisimula kaya nagpatulong na ito kay Wang Jinyang. Pinaliwanag ni Wang Jinyang na ang pinaka-importante raw para magamit ang elevated stance ay kailangan muna nitong magkaroon ng kontrol sa kanyang center of gravity. Binanggit ni Wang Jinyang na may lawa nga raw sa loob ng Magic University. Subukan daw ni Fang Ping na maglakad sa tubig hanggang sa magawa na niya ito. Kapag nakontrol na nga raw nito ang kanyang center of gravity ay magagawa na nitong makapaglakad sa tubig nang hindi lumulubog. Kapag nangyari nga raw yun ay magkakaroon na rin ito ng breakthrough sa paggamit ng elevated stance. Nagpasalamat si Fang Ping sa payo na ibinigay ni Wang Jinyang. May mga ikukwento pa sana ang ating bida pero sinabi ni Wang Jinyang na ibababa na raw niya ang telepono dahil busy pa raw siya. Nang hinayang si Fang Ping dahil plano pa naman daw sana niyang ipagyabang ang kanyang bagong natutunang blade technique. Nasa tapat ngayon si Wang Jinyang ng entrance ng catacombs na matatagpuan sa Magic University Southern District. Sinabi ni Qin Fengqing na mabuti nga raw at nakatawag ng maaga ang ating bida. Kapag nakapasok na nga raw sila sa catacombs ay mawawala na ng signal ang kanilang mga telepono. Sinabi ni Wang Jinyang na matapos nga raw ang ilang buwan, sa wakas ay halos naubos na nila ang kinakalaban nilang tribo. Ang tanging natitira na nga lang daw ngayon na kailangan nilang iligpit ay ang rank 5 na tribe leader. Binanggit ni Qin Fengqing na nakapagdala nga raw sila ng napakaraming bangkay ng mga rank 4 creatures ng catacombs, halos nasa 500 academic points nga raw ang halaga ng mga ito. Kapag napatay na nga raw nila ang tribe leader ay tiyak na yayaman na naman sila.
Sinabi ni Qin Fengqing na kapag nakalabas na raw ulit sila sa catacombs ay magagawa na raw niyang makarating sa rank 4. Sinabihan ni Wang Jinyang si Qin Fengqing nang wag daw ito masyadong napakayabang at baka bigyan na naman siya nito ng problema. Shout out kay Idol Merwan Ruiz sa pagbibigay ng 50 academic points. Maraming salamat po. Tinanong ng isang babae ang kanyang mga kasama kung napapansin ba raw ng mga ito ang lalaki na nakasuot ng normal na damit na lumalangoy sa lawa ng unibersidad kahit na panahon ngayon ng taglamig. Sumagot ang isang babae na mukhang hindi naman daw ito lumalangoy, mukhang aksidente nga lang daw itong nahuhulog sa tubig. Binanggit din ng isang babae na ilang beses na niya nga raw itong nakikita, nagtataka nga raw siya kung bakit araw-araw na lang itong nahuhulog. Sinabi rin ng isang babae na hindi niya nga raw alam kung isa ba itong exhibitionist o nababaliw na lang talaga ito. Pero natatawa naman daw siya sa tuwing nakikita niya ito na nahuhulog sa tubig at mukhang hindi naman daw ito nananakit. Napaisip si Fang Ping kung prank lang ba raw ang payo na ibinigay sa kanya ni Wang Jinyang. Sa mga nagdaang araw nga raw ay paulit-ulit siyang nagsanay ng inaaral niyang middle stage blade technique. Sa bawat slash nga raw ng kanyang pag-atake ay gumagamit siya ng 35 cal vitality at kinakailangan niyang gumastos ng 35,000 sa kanyang wealth value para punuin ang kanyang enerhiya. Bumili nga rin daw siya ng mga body strengthening liquids, body forging pills at marami pang iba, kaya mahigit sa 1,000,000 na nga raw ang kanyang gastos. Bukod daw sa laki ng kanyang gastos sa kanyang cultivation ay iniisip pa nga raw ng ibang mga tao na nasisiraan na siya ng ulo. Hindi na nga raw makatwiran ang pinagdadaanan niya ngayon. Habang naiinis ang ating bida ay may biglang tumawag sa kanyang telepono. Agad na pinuntahan ni Fang Ping ang lugar na itinuro sa kanya ni Manager Li. Ipinaalam ni Li Chengs na ang boss daw na nakakabangga ng kanilang kumpanya ay isang rank 2 martial artist na nagtapos sa Huadong University. Ginugulo nga raw sila ng mga ito kaya hindi makaakyat sa itaas ang kanilang mga tauhan. Naisip ni Fang Ping na hindi nga raw ganoong kaayos ang itinatakbo ng kanyang pagsasanay kaya hindi raw maganda ang kanyang mood. Talagang ngayon pa nga raw may nakaisip na manggulo sa kanyang kumpanya, dito na niya nga lang daw susubukan ang mga sinasanay niyang skills. Sinabi ng isang lalaki na mukhang martial artist daw ang ating bida base sa dala nitong sandata. Sinabi naman ng isang babae na kailangan nga raw nilang sabihan ang kanilang direktor dahil mukhang naroon nga raw ito para gumawa ng gulo. Nagsalita ang dumating na elementary stage rank 2 martial artist at sinabihan ang kanyang mga tauhan na hindi na raw siya ng mga ito kailangang tawagin. Nagpakilala rin ito na siya raw si Wei Dongsheng ng Dongsheng Company. Sinabi rin ito na mukhang si Fang Ping nga raw ng Unifang Company ang lalaki na kaharap niya ngayon. Tinanong ng ating bida kung ano raw ang masasabi ni Wei Dongsheng sa ginagawang panggugulo ng kumpanya nito sa serbisyo na ibinibigay ng Unifang Company. Napangiti si Wei Dongsheng at sinabihan si Fang Ping na tingnan naman daw nitong mabuti ang kanilang sitwasyon. Isa nga raw siyang rank 2 martial artist samantalang isa lang daw rank 1 martial artist ang ating bida. Bilang boss nga raw ng Unifang Company ay personal pa talaga itong nagpunta para sa isang maliit na problema, samantalang ang kanilang araw kumpanya ay mayroon ng daan-daang empleyado. Mas mabuti nga raw kung ibigay na lang sa kanya ng ating bida ang walang kwenta nitong kumpanya at nang maturuan niya ito ng tamang pamamahala. Iminungkahi ni Fang Ping na hindi na raw nila kailangang magsalita ng kung ano-ano dahil parehas naman daw silang martial artist. Iresolba na nga lang daw nila ang kanilang problema sa paraan ng mga gaya nilang martial artist. Hinamon na ni Fang Ping si Wei Dongsheng, kapag nanalo nga raw ito sa kanya ay ihihinto na niya ang pagpapalaki ng kanyang kumpanya. Pero kapag natalo niya nga raw ito ay kailangan na nitong matutong umasta ng tama. Sinabi ni Wei Dongsheng na dahil nga raw malaki naman ang kumpiyansa ng ating bida, imumungkahi niya nga raw na dagdagan pa nila ang kanilang pusta. Kapag nanalo nga raw siya ay bibilhin niya ng 2,000,000 ang Unifang Company, at kapag siya naman daw ang tinalo nito ay ibebenta niya raw dito ng 3,000,000 ang kanyang Dongsheng Company. Tinanggap na ni Fang Ping ang bagong kasunduan na iminungkahi ni Wei Dongsheng. Naiirita na rin siya sa mga pangmamaliit na kanyang naririnig kaya sinabi niya na magsimula na raw agad sila. Nagsiatras na ang ibang mga tao para bigyan ng espasyo ang dalawang maglalaban. Inihanda na ni Wei Dongsheng ang iniabot na sandata ng kanyang tauhan. Nagsimula na rin agad siyang kumilos para atakihin ang ating bida. Madali lang na nadepensahan ni Fang Ping ang pag-atake ng kanyang kalaban.
Nagulat si Wei Dongsheng noong bigla na lang tumalbog ang kanyang sandata. Bukod nga raw sa nasangga ng ating bida ang kanyang pag-atake ay bigla na lang namanhid ang kanyang kamay. Kinabahan si Wei Dongsheng noong mapagtanto nito na nasa leeg na pala niya ang sandata ni Fang Ping. Naisip ng ating bida na mahina raw pala ang martial artist na kanyang makakalaban sa lungat sa kanyang inaasahan. Inatake na ni Fang Ping ang mukha ni Wei Dongsheng gamit ang palapad na bahagi ng kanyang sandata. Agad na natumba si Wei Dongsheng sa simpleng pag-atake na ginawa ng ating bida. Sinabihan ni Fang Ping ang bumagsak na si Wei Dongsheng nang natalo niya nga raw ito. Tinanong niya rin kung talaga bang isa itong rank 2 martial artist na nagtapos sa Huadong University. Nangatwiran si Wei Dongsheng na natalo raw siya nang dahil sa kakulangan niya ng kakayahan. Wala nga raw kaugnayan ng pinagmulan niyang universidad kaya wag daw itong idamay ng ating bida. Sinabi ni Fang Ping na wala naman daw ng mamaliit sa kahit na anong martial arts university. Pero pinayuhan niya si Wei Dongsheng na ito nga raw ang hindi dapat namang maliit ng kahit na sinong estudyante ng isang martial arts university. Tumalikod na ang ating bida at ibinilin kay Manager Lee na ito na raw ang bahala sa pag-asikaso ng mga bagay na may kaugnayan sa pagbili nila sa Dongsheng Company. Agad namang sumagot ng oo si Li Chengs, naisip niya na napakalakas na nga raw pala ng ating bida. Pinuntahan ni Fu Changding si Fang Ping para ipaalam ang nalaman niyang balita. Inanunsyo na nga raw ngayon sa publiko ang magaganap na Freshman Championship. Narinig nga raw niya na magkakaroon ng ticket sales at ipapalabas rin daw ito sa isang national broadcasting network. Binanggit ni Fu Changding na magiging madugo nga raw ang labanan sa pagitan ng mga martial artist. Nag-aalala siya kung makakaya ba raw itong panuurin ng mga ordinaryong tao. Tinanong ni Fang Ping si Fu Changding kung ngayon niya lang ba raw ito nabalitaan. Sumagot si Fu Changding na kakagaling pa lang daw niya sa kanyang cultivation at kakatapos pa lang daw niyang makapag-breakthrough. Ipinagmalaki niya rin na isa na nga raw siyang peak rank 1 martial artist kaya siya na raw ang bahala kapag nalagay ang ating bida sa kahit na anong problema. Binasag naman ni Fang Ping ang pagyayabang ni Fu Changding. Sinabi niya na anong araw kaya kung mag-breakthrough na siya ngayon sa rank 2 bilang katuwaan. Binanggit ng ating bida na nasabi ng araw sa kanya ni Advisor Lu Fengro ang pagsasapubliko ng Freshman Championship. Hindi nga raw hahayaan ng kanilang universidad ang sobrang madugong pangyayari kaya maghahanda ang mga ito ng mga Grandmaster para makontrol ang bilang ng mga mamamatay o ng mga lubhang masusugatan. Sinabi ni Fu Changding na naalala nga raw niya na nabanggit ng ating bida na walang martial artist sa pamilya nito. Tinanong niya kung hindi ba raw ito nag-aalala na baka masaksihan siya ng kanyang mga kapamilya na masugatan habang nakikipaglaban. Sumagot naman si Fang Ping nang ayos lang daw sa kanya kung sakali mang manood ng live broadcast ang kanyang mga kapamilya. Hindi naman daw siya ng mga ito makikitang mabugbog dahil ang mapapanood lang daw ng mga ito ay kung paano niya bugbugin ang ibang mga kalahok. Sa gitna ng pag-aaral ng ating bida ay biglang tumawag ang pasaway niyang kapatid. Sinabi ni Fang Yuna na gusto niya raw magpunta sa Magic University para manood ng Freshman Championship. Estudyante nga raw ng Magic University ang kanyang kuya kaya makakagawa naman daw siguro ito ng paraan para makakuha ng ticket. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang kapatid kung paano raw nito nalaman ang ganoong impormasyon. Sumagot si Fang Yuna na malinaw nga raw na binanggit sa napanood niyang balita na gaganapin ang Freshman Championship sa Magic University. Doon niya rin daw nalaman na ipapalabas ito sa telebisyon at may ibinibenta rin daw na ticket para sa mga gustong manood ng aktwal na laban. Binanggit din ni Fang Yuna na tumaas na nga raw ngayon ang presyo ng bawat ticket, ang isang araw ticket na orihinal na nabibili ng 100 yuan ay naibibenta na ngayon ng 1,000 yuan. Sinabi ni Fang Yuna na malaking araw ang maaari nilang kitain kapag nag-buy and sell sila ng mga tiket. Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang kapatid nang tingin ba raw talaga nito ay pagbibilhan siya ng mga organizers ng napakaraming tiket. Nadismaya si Fang Yuna at sinabi na napakawalang kwenta naman daw pala ng kanyang kuya. Binanggit ni Fang Ping na malapit na nga raw ang exams ni Fang Yuna pero kung ano-ano pa raw ang naiisip nito. Mukhang wala nga raw itong sapat na homework at mukhang hindi na nga raw ito araw-araw na nagsasanay ng stance training. Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang kapatid na bibigyan niya nga raw ito ng ticket kapag maayos ang nakuha nito sa exam, pero kapag mayroon nga raw itong bagsak ay kailangan itong araw-araw na mag-aral hanggang sa bakasyon.
Nagpaalam na si Fang Yuna sa kanyang kuya at agad na ibinaba ang telepono. Naisip ng ating bida na nagiging pabaya na nga raw si Fang Yuna sa pag-aaral nito dahil ang tanging naiisip na lang nito ay ang magbenta at kumita ng ekstrang pera. Napapaisip siya kung saan daw kaya nagmana ang kapatid niyang ito.